Good morning po sa inyo lahat. Isang pang muling yugto na ating daily Bible blessings. Pamagat po ating aralin ngayong umaga ay gumalang sa may edad. Gumalang sa may edad. Kung meron po tayong kapamilya, kamag-anak o mga sa buhay, may edad na, nasa mga 70s na siya o 80s na taong gulang, hindi ba kasi mga minamahal ang pagbabago sa kanya bilang may edad. Particular po sa kanyang pag-iisip. Lalo na kung meron siyang tinatawag na demensya. Ano ba ilang pahandaan mga signs ng demensya? Bawa po dyan ay yung kawalan ng memorya, hirap sa komunikasyon, maling pagkapasya o pagkalito, pagbabago sa moods, at hirap sa pagganap ng mga gawain tulad ng pagluluto, pagbibihis, pag-aalaga, o paglilinis sa sarili. Isang hamon nga ito para sa kanyang mga kasama sa tahanan. Lalo na kung ang kasamang ito ay ang kanyang tagapag-alaga. Kaya po ulit dito, mahirap ang gawin, alin pa rin dapat igalang at pahalagahan ng isang may edad. Kahit meron po siyang demensya. Dahil kahit na akahamon ang kanyang pag-iisip, naroon pa rin po ang kanyang damdamin at emosyon. At ay inutusan mga minamahal sa Biblia na sa kabila ng kanyang edad o dahil sa kanyang edad at katandaan, dapat pa rin natin siyang igalang, parangalan at pahalagahan. Doon sa Leviticus chapter 19 verse 32, tatayo kayo kapag may kaharap na matanda. Igalang ninyo sila at matakot kayo sa Diyos. Ako si Yahweh. Kaya ba dapat tayo magpakita ng pagpaparangal sa mga may edad sa aktibong paraan? Sumitan ng pagtayo sa harapan nila bilang paggalang. Sabi po ni Pablo kay Timoteo, sa Timoteo 5:1 and 2, na huwag niyang pagkasalitaan ng marahas ang lalaki na nakatanda sa kanya, kundi paalahanan niya na parang sarili niyang ama, na may paggalang. Dapat naman niyang ituring na parang sariling ina ang matatandang babae. Yung mga minamahal, dapat tayong gumalang sa may edad. At ang maaaring pinakamalaga ay sa verse 8, bilang kamag-anak, kabilang sa pamilya, dapat tayong kumalinga at sumuporta sa mga may edad. Maraming salamat po.